Nadyawan to San Pedro guys. Hindi tayo naggas kanina pero abot yan. Malala. Bali guys, nagpalit ako ng memory card then battery. 43 minutes tayong nagbanking pababa. Bali dito na tayo sa San Pedro. Palabas tayo ng tutumbukin natin ng nagtipunan Quirino. Bali dito tayo guys sa may Ambag. To Ambag. Ayun guys, to Ambag. Doon tayo pupunta. To Ambag guys, 46 minutes. Dito downhill din to mga to. Dito kami guys, nakasalubong ng ahas. Itong part na to. Na to guys, palabas na ng yung Ambag. Ito yung way na pinasukan namin nung papunta din ito din yung way na pauwi kami. Dito din kami dumaan. Purukan din dito guys, paahon yung daanan. Ito guys, segunda taas. Bali 46 guys. 7:46 umalis na kami dun sa boundary ng Ambag and San Pedro. Tapos ito naman orasan natin kung ilang minutes guys bago tayo makarating sa nagtipunan. Kasi dun sa may Dinadyawan to San Pedro guys is 43 minutes na bangkingan. Segunda guys, ang taas. Purukan na to guys, pakyatan tayo dito. Bira yung downhill guys. Tutubar na lang gas ko guys kasi hindi tayo naggas kanina pero abot yan. Ito na yung last na bundok na tatawirin natin guys. Then the rest guys is kapatagan na tayo. Meron din dyan sa Quirino pero kukunti na lang yung mga dyan guys, dadaanan nating mga bangkingan, mga bundok. Guys, bali pauwi na kami ni Mrs. galing Baler, Aurora, tapos galing din kami ng Dinadyawan. Etong kahabahan ng daanan ng Ambag Road guys, habang tinatahak namin ni Mrs. ay may napansin akong sirang gutter dyan sa may gilid ng National Road ng Ambag. Bali mayroon palang nahulog na service truck ng construction guys dito sa may part na ito, dito sa may bangin. Kaya naisipan kong tumigil guys at tinignan kung ano yun. Ayun nga. Ala. May nadisgrasya ata. May natinag. Pagano ka? Ay, langis. Sakto miss buak. Sige na. Iya ako. Guys, so tignan nyo, may na disgrasya. Nalaglag ata sa bangin. Pababa na kami ng nagtipunan guys. Ay, ala. Tignan nyo guys, ingat. Tow truck. Tow truck tong nalaglag guys, dito sa may bangin. Bari, di. Nung dumaan kami dito guys nung papunta is wala pa to.
Nitong pauwi na kami guys, o tignan nyo. Nalaglag siya. Parang service ng kwanto guys, ng yung company ng construction, kasi meron siyang mga dalang ito, formworks ng pangposte. Ingat kayo dito guys, kasi ito bigla ang pababa to eh. Ito yung daanan guys, oh. Ay. Matarik talaga. Galing taas to guys. Hindi niya na control. Then dire-diretso siya dito. Ayun yung sasakyan, yung truck. Tignan nyo guys, oh. Yun. Grabe yung nangyari. Ewan ko kung buhay pa tong driver na ito. Talagang diretso sa bangin, oh. Shes. Matarik tong nakalalaglagan nung itong kan guys, truck. Tow truck ata to. Ay sus. Yun yung lagi kong sinasabi guys, na pag nagra-rides tayo, tapos ganito yung dadaanan natin kagubatan, make sure na kondisyon yung sasakyan nyo, pati driver, then focus sa daan. Tsaka wag ka nang magdra-drive pag may nakainom ka na. Ito nangyari, oh. Hindi natin alam guys kung kailan darating yung disgrasya. Ang buhay natin ay iisa lang yan. Wala nang second life. Kaya ingat-ingat guys. Ito sample na tong nakita namin dito sa Mayabangin. Nalaglag. Malala. Guys, reason kung bakit nahulog itong truck dito sa Maybangin. Nawalan ng preno guys, 4 ang nasawi, 3 ang sugatan sa nangyaring insidente dito sa Sangbay, Quirino Province. Natumbok niya to guys, pababa siya. Sigurado to pababa. Nanggaling dyan sa taas, din diretso dito. Nawalan ng preno. Ingat-ingat guys. Ito ay isang paalala lamang. Nung papunta kami guys is wala pa yun. Ngayon lang. Nung dumaan kami dito is wala pa. So ibig sabihin bago-bago lang. Dito guys talaga alanganin dito, oh. Pababa na matarik. Reason kung bakit siya nahulog sa bangin, nawalan ng preno, kaya ganun nangyari. Ayun yung mga senaryong hindi dapat mangyari pag nagbiyahe tayo guys. Dito sa Akwan guys, nagtipunan to dinadyawan. Expect nyo na yan, bulubundukin ang tatarik ng daanan dyan. Kaya yung mga first time na umakyat dito, dito ako nagbibigay ng paalala na mag-ingat kayo. Kung hindi nyo kabisado to guys, magdahan-dahan na lang kayo kung ayaw nyo mangyari sa inyo yun. Meron pang mas malalim dun guys na bangin. Dito sa parte ng nagtipunan to Dinadyawan Road, may mas malalim pa dun sa nakalaglagan ng truck. Kaya paano na kung sa part ng Dinadyawan to Nagtipunan Road guys, nalahulog siya sa mas malalim. Wala nang makakapansin sa kanya. At least yun, yun guys, bungad sa may mismong highway, mapapansin ng mga dadaan dun yun. Di ko lang alam guys kung napansin sila or yung mismong helper or driver ng truck isa tumawag ng rescue. Ang masama dito pagka ganitong ada tumutudok di likod ko, ganito JC8 tilamismit day. Pag ganitong guys oras, bihira, lalo na pag gabi, bihira makakakuan guys makakakita ng mga sasakyan na dumaraan dito.
Then pagka umakyat kayo dito guys, dumaan kayo dito, make sure na yung sasakyan nyo, mga motor nyo is kondisyon. Ganun na din yung driver guys, kondisyon din. Huwag kayong aakyat dito guys ng nakainom. Hindi natin alam mga disgrasya guys. Darating at darating din dyan. Ang disgrasya is nandyan lang sa paligid dyan guys. Buti yun guys yung nakalaglagan nung truck guys isa, meron siyang barikada. May grills yung kalsada. Pero pag walang grills yun guys, sus, diretso yun. Mas malalim pa sana kung kalalaglagan nun. Buti meron siyang grills. Kahit papaano guys, isa hindi malalim yung kanyang nakalaglagan. Ayun ang kagandahan ng grills dito sa may gilid ng daanan. So yung may grills guys, dun sa may mga alanganin yun na kantohan, tapos bangin pa. Yun yung mga guys, dito sa bundok. Yun yung meron mga ganun. Imaginin nyo na lang guys yung eto na, andito na tayo guys sa Sangbay Bridge. Imaginin nyo na lang guys yung na yun, yung tawag na ito, yung truck na yun, nagkakalaga ng 300,000 or 400,000 guys. Sa isang iglip, sa isang disgrasya lang, mawawala yung 300,000 na yun. Ayun guys, tansya ko yun, baka nasa 600,000 yun pagka bebenta. Maganda yung truck guys. Mayroon siyang pang tow truck. Guys, hanggang dito na lang for today's video. Please like and share my Facebook page Moto Elect TV and YouTube channel Moto Elect TV. Maraming salamat. Peace out.